living positively. Yan. Positively. At doon sa pagiging positive niya, titignan natin sa Romans chapter 8, diba? Saan natin makikita yung talagang tunay na dapat makita sa isang Kristiyano? Kaya alam mo, ang sabi po sa John chapter 10. Ito po isang pangako ng Diyos sa atin. Please, tandaan po ninyo, alam po ng sinabi ng Diyos, di ba? Ay dapat po makita sa atin ito. Okay? So, anong sinabi ito sa John 10:10? Sabi niya, Jesus said, I have come. Okay? Kaya dumating ang Panginoon Jesus dito, ang sabi niya dito, that you might have life and have it to the fullest. Yan. Have it abundantly, sabi ni Pablo dito. Ay, ni John pala. Now, ibig sabihin, di ba? May buhay ka, di ba? Kapag nandito ka. Di ba? Pero kung sakali na nga, nakikita sa'yo, di ba? Lagi ka may problema, di ba? Lagi kang wala, di ba? Abay, buhay mo yan, di ba? Ang may buhay, di ba? Talagang, maski man wala ka, di ba? At least may aasahan ka, parang ganyan, no? Now, kaya sabi dito, kaya nga dumating ang Panginoon Jesus dito, ay para tayo bigyan ng buhay. At hindi lang buhay, please, abundant life, ang sabi niya. Okay? Now, kaya kung titignan natin ito sa babasahin natin, more than conqueror ka, kapatid. Yan. Tandaan nyo, ang lahat po ng sinabi ng Panginoon Jesus, iyon ang talagang para sa atin kung aakinin natin. At hit sa lahat, ba? Kung alam natin yung sinasabi ni Pablo, in Christ, na kay Kristo ba? Please din nyo, na kay Kristo ba kasi Kristo na sa'yo? Magkaiba po yun. Di ba? Kasi kung na kay Kristo ka, sabihin, ba talagang siya muna. Pero kung kaya si Kristo na sa'yo, ay, pwede mo siyang gawin pasahero na. Ikaw magdadrive. Okay? So, bakit mo tatay, in Christ, we are in Christ. Tayo po ay nasa Kristo. Na kay Kristo. At hindi si Kristo na sa atin. Magkaiba po yun. Kaya, okay, sabi niya, ano yung dapat natin muna makita dito sa ating papag-aralan, di ba? Kung ikaw ay positive people, yan. Number one, sabi niya, as a Christian, it's possible to live a life without condemnation. Yan. Pero ito pong topic na ito, pwede po isang oras na tatalakay, pero hindi po gagawin siguro yun. Kasi anyway, marami na po tayong pinapiliwanag, di ba? Nagpapatungkol dito condemnation. Na kaya, saan po natin makikita yan sa chapter 8, sabi po, sa chapter 8, verse 1, sabi niya, therefore, sabi niya, okay? Wala na, sabi niya, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na pong condemnation sa mga na kay Kristo. Ano ito po ang katotohanan dito? Please. Ang sabi po dito, this is a hard truth for us to grasp. Okay? Intellectually, we can get it. But emotionally, sabi niya, it's just too good to believe. No matter what I do, okay, God doesn't get mad at me. This is too good to believe, di ba? Okay? Kaya, ano kung sipituran Diyos? Parang ganyan, di ba? Okay? Bakit kapag ito hindi natin mamanawaan, kaya sabi ko, papaliwanag ko nga ito, at siguro dito tayo talaga medyo magtatagal ng konti. Okay, nagsulat na ba kayo? Ito pa yung fact. Ito yung katotohanan dahil natin makita dyan. Okay, yan sa fact naman. God is not angry with me. Even if you're a Christian, when you blow it, God doesn't reject you. He does not kick you out of His family. Man, when you're inconsistent, He does not get impatient and scold you. When you sin, He does not hold a grudge and stop loving you. Why? Because your sins have already been paid for. Yan. Ngayon, titignan po natin dito, unawain natin, ay, ano, secure yata ang Diyos. Mas pala magkasala hindi kanya tatakwin. Yan. Anyway, alam nyo, doon kay Brother Nards, no, nag-start kami ng Bible study sa kanya. Alam nyo, talagang kuhang-kuha niya yung mga talagang dapat alalahanin niya. Habang nag-i-start siya bilang buhay Kristiyano, ipaliwanag ko sa kanya. Anyway, ipaliwanag ko na rin sa inyo ito, di ba? Na buhay Kristiyano, okay, spiritual kasi yung tinanggap natin, di ba? At ikinumpare ko yung spiritual sa physical. Di ba? Ngayon ang physical, di ba? Saan tayo nag-start? Sa baby. Okay? Kung sa baby, di ba, kinain pag-ugali ng bata, di ba? Yung pangpungo, di ba? Kapag siguro inagaw mo yung hawak niya, ano gagawin sa yung bata? Pagbawala, di ba? Abe, sasampalik ka mga niya. Eto ang tanong ko, di ba? Sino nagturo sa bata na yun? Wala po. Tinuro ng magulang, nasa tiyan, tinuturuan na. Ibig
sabihin, likas na ng tao, ganun pa kung galing Diyos. Di ba? Yun ang naman natin sa Garden of Eden, di ba? Okay? Ang gusto ng tao, ako ng Diyos. Yan, yung bata, di ba? Ugali lang ng bata yun, di ba? Okay, ngayon kinuha, okay, katulad sa atin, di ba? Nung tayo born again, sabi ng Panginoon, sabi yung isang Bible verse, sabi ko kay Brother Nurse, ito ang dapat pong i-memorize na una, di ba? As a newborn babe, sabi niya, di ba? Desire the sincere good word so that you may grow thereby. Okay, so ibig sabihin, yung bata talang lumalaki, yung mga hindi niya alam, abay talagang pasubay siya. Okay? Ang magulang, ano ba? Papaluin mo, di ba? Itatakwil mo. Hindi pwede mong itakwil, di ba? Kasi alam mo paglala na yan, alam na yun yung mga bagay-bagay. Okay, so naintindihan mo natin ngayon ito, di ba? Wala na po, hindi ka kukulit ng Diyos. Okay? At hindi ka papaluin, dahil kasi alam niya bata ka pa. Nagis mo ba natin? Kasi baka mamaya, naku pwede pala, hindi pala papagalitan, hindi. Ganun na rin ako ng ganun, di ba? Okay, so ibig sabihin pala, ang tawag po dito hindi ito exception. Hindi, accepted ka dahil ka na anak ng Diyos, tapos magkasali, hindi, okay. Provision po ito. At bakit provision? Kasi alam ng Diyos, di ba? Mag-umpisa ka doon sa bata na talagang, wala pa naman alam yan. Abay, lahat ng bagay gagawin niya, di ba? Pero kapag sinabihan mo na siya, okay? So hindi mo na siya sasabihan minsan, dahil siya bata talaga, minsan talaga pasway. Paulit-ulit mo siya sabihan. At hihintayin mo siya lumaki. Parang ganyan. Okay? At paglaki niya, ay hindi mo na siya pwede sabihan. Kasi alam mo niya maisanay na siya doon sa mga ganung mga pananalita. Diba? At ang nakakalungkot sa ating mga Pilipino, alam mo, kasi galing tayo sa mga ibang religion, Katoliko pa man, naisanay tayo di ba? Sa mga napapanood natin, diba? Ay, ginawa naman niya, hindi gagawin ko na rin. Diba? Nakakalungkot nga po. Alam mo, pag manonood tayo sa mga balibalita, sa mga TV na ganyan, may mga artista na pumuskat na sikat sila. At kapag mali yung mga, diba? Mali yung buhay na pinapakita nila, ay ginagaya na rin ng tao. Yan. Kasi yun ang alam nila katotohanan. Nakatiyan po yung napamulat sa atin nakakatakot, di ba? Ngayon po, wala yung katotohanan, di ba? Kami talagang ganun po magiging buhay natin. Dito po nakita ng Diyos Alam ng Diyos na maraming mga deceivers sa kinalalagyan mo. Bakit? Bibigyan kita ngayon ng provision, anak. Di ba? Okay? Para kung sakaling kasala ka, matatawarin kita. Okay, so hindi kita i-condemn, sabi niya. Naintindihan natin yun? Kaya hindi kinakondemn kasi alam niya di ba? Okay, tinuturuan ko pa lang di ba? At wala namang batang tinuruan na kapag lumaki na yan, di ba? Kapag talagang mawawala na yung ganun pag-uugali. Katulad din sa atin, di ba? Okay, so ang provision, ito parang condemnation na ito. Kaya pinagligay sa atin ng Diyos dahil sabi nga, di ba? Para hindi na tayo niya, okay, itatakwil. At ang pangako pa niya si John 17, John 3 sabi niya, verse 17, for God sabi niya, did not send His Son into the world to condemn the world. Okay? But in order that the world may be saved through Him. Yan. Kaya pala iyaw ito para at least makita, di ba? Malaman natin, di ba? Na siya ay merciful, mapagpatawad. Okay, tandaan ko niyo sabi ko sa 1 John chapter 3. Yan. Ito po yung mga nagkakasala. Ito po yung mga sinasalihan ng demonyo. At kung minsan, please, sinasalihan din tayo ng demonyo. Nakikita mo ninyo? Kaya nga tayo lagi ng minsan humingi ng patawad, di ba? Ano sabi niya, di ba? Sabi niya, the one who does what is sinful is of the devil. Yan. Okay, sabi niya, because the devil has been sinning from the beginning, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Yan. Paano niya dinadestroy? Yan. 1 John 1:9. Yan. Okay, nagkasala ka, humingi ng tawad, patatawarin ka pa rin niya. Pero please okay, kung paulit-ulit na pagkakasala, ito po yung pagkatao mo, di ba? Sabi niya, no one who is born of God will continue to sin. Because God's sin remains in them. They cannot go on sinning. Yan, di ba? Sa atin, di ba? Okay? Humihintay ang tawad kung pwede lang tayong kumain ng kahinaan ko nito, tanggalin mo. Di ba? Sino gumagawa nyo? Di ba tayo lahat? Di ba? Pero ang Diyos, di ba?
Kung anak ka, hindi kayo ko-condemn. And then sabi niya, they cannot go sin because they have been born of God. Yan. Okay. So, sino ito hindi magkakasala? Okay. Please, ang taong hindi nagkakasala sa atin ay yung spiritual na pagkatao natin. Tandaan niyo. Kaya, di ba, noon, di ba, kapag nagkasala ka, kapag nagkasala tayo noon, di ba, nagsisisi tayo. Ba't natin ba nagawa yun? Pero ikaw po ay naging born again na, yan. So, umpisa pa lang nagsisisi ka na di ba? Kabaliktaran na, di ba? At bakit? Kasi malakas na po yung banal na spirit. Malakas na po yung conviction sa'yo. At yun po isang lalo kung bakit tayo nagkakatipon ng ganito, ba't tayo nagpapaturo. Palakasin natin yung espiritu. Okay? Yung spiritual na pagkatao natin. Kaya nga sabi ka, as a newborn babes, desire sabi niya, the sincere so that you may grow thereby. Tanda ko niya sa Panginoon, hindi lang sa tinapay ng buwan tao, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yan. So, ibig sabihin yan, di ba? Para sa spiritual, okay? Palakasin natin yung spiritual katao natin. Pagkatapos niya, this is how we know who the children of God are and who are the children of devil are. Sabi niya. So, dito pa lang natin makikita, di ba? Yung mga patuloy na kakasala, sabi talagang papasok sila sa demonyo. Yan. Pero pinapatawad pa rin sila ng Diyos. Di ba? Kaya lang kapatid please, okay? Kung paulit-ulit na pagkakasala yung ginagawa mo, di ba? Patulad ko nung hari sa yung king of Egypt, di ba? Ayaw niyang palabasin ng mga Israelita, paulit-ulit hanggang sa siya na milagro pinakita. Tapos, ano naging resulta doon sa pagpapatigas niya ng puso? Yan. Okay? So, ibig sabihin, mayroong consequences, kapatid, kapag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, kapatid, okay? Katulad po ni David, di ba? Yan. Paulit-ulit na pagkakasala ni si David. Ano nangyari sa kanya? So, meron pong consequences Ano? Hintay pa ba natin na dapat tayo sa consequences na yun? Yan. Okay, so yun po yun ang dapat natin makita. Anyone who does not do what is right is not God's children. Nor is anyone who does not love their brother and sister. Ano pagkakaiba ng condemnation sa conviction? Sabi yan, a sin is remorseful over sin. Yan. Conviction pa tapos condemnation. Tanda po ninyo yung pong nakulatan natin, yung mga tuturo sa atin, ang demonyo sa anghel nasa iyo. Di ba? Yung anghel daw ay nasa right God. Ay, hindi. Yung kung sa right and left. Pati sa demonyo nasa kabila, di ba? Diba? Kasi, please, kapag meron isang bagay na ganyan, o kahit katulad niyan, di ba? Nakakita ng isang, siguro magandang dalaga, di ba? Parang ganyan. Tapos sasabihin nung, kapatid, ay, yan, nilikhanan niyo siya, maganda. Eh, isa, sabi niya, nako, talagang sunggabaw mo yan, di ba? Di ba ganun? Kaya dalawa yan, dahil yun. Ito po yung isa sa conviction Okay, saan man nanggagaling yan? Conviction, sabi niya, is from God. Yan. Pag sinasabihan ka, kapatid, huwag mong gawin yan, yan sa Diyos yan. Pero pag demonyo, sabi niya, nako, gawin mo yan. Kasi iyak ka Di ba ganun, di ba? Tapos sa huli, nagsisisi ka. Pagkatapos sabi niya, conviction leads to life and condemnation leads to despair. Yan. Kapag nagawa ko anong pagkakasalan, ba't ko ba ginawa yun? Yan. Sa huli ka, nagsisi. Pagkatapos sabi niya, conviction ends in joy, di ba? Kapag hindi mo ginawa yung ay, magkakaroon ka ng joy, di ba? Mabuti na hindi ko ginawa, di ba? Mabuti na ginawa. Pagkatapos, pero ang condemnation, yan, ginawa mo, ayan, di ba? Kulong ka, kapatid. Pagkatapos, sabi niya, conviction makes us want to change. Yan. Kasi please, okay, nangungusan po yung banal na Espiritu sa'yo. Pero ang conviction, condemnation, make us believe we can change. Di ba? Kaya, di ba, banta gusto kong bumahin, pero hindi ko magawa. Pero dito ka na, magkatuwa mo. Okay, pagkatapos, sabi niya, conviction leads to a new identity in Christ. Yan. Condemnation leads to old identity in sin. Diba? Nakatinay ng pagkakasalan ng Diyos, diba? Kapag nagkasalan, okay, gawin mo yan. Pagkatapos, pag ginawa mo naman, diba? Talagang ganyan ka talaga Diba? Ang kalaban, gano'n.
Okay, pinagawa ka, pagkatapos pinagturutan ka, pagkatapos yung nagsising ka, ganyan ka talaga. Wala kang pag-asa. Pero ang Diyos, hindi, di ba? Okay? Kasi alam mo, meron ka na. Pagkatapos, conviction brings explicit awareness of sin. Kaya kasabi ko, di ba? Noon, hindi ba nakakilala sa Panginoon? Sige, sige, sige. Di ba? Sige ka na, sige. Okay? Pagkatapos, nung nagkaroon na resulta yung ginawa, nagsisi ka, di ba? Na ibig sabihin, nasa huli yung pagsisisi mo. Pero nung nakakilala ka na, sa una pa lang, nakita mo, pag-aasa, dali, hindi ko gagawin ito. Di ba? May pumipigil sa'yo. Okay? So, conviction tawag doon. Pagkatapos yun na condemnation brings uncertainty about sin. Bahala ka na. Bahala ka sa buhay mo. Pagkatapos, conviction belongs to Jesus. Sabi yan. Condemnation belongs to self. Yan. Ay, gawin mo yan, masarap yan. Yan. Ay, gawin mo yan para sikat ka. Ay, parang ganyan. Okay? Pagkatapos yun na conviction is a blessing. Yan. Blessing yan. Kapag ginawa, pag sumunod ka sa Diyos, di ba? Kaya sabi nga, di ba, sige first, tingnan daw, kapag sumunod ka sa sinasabi ng Diyos na yan, at tingnan mo pagpaparal yan sa'yo. Pero kung sakaling yun na, ako, hindi ako makaka-attend, ako, hindi ako pwede, yan. Walang pagpapala, kapatid. Okay, so dito natin makikita, amen? Yung kaibahan ng conviction sa condemnation. Now, pero sa mga po, tandaan po ninyo, ang lahat po ng ito, okay, it is a provision, not exemption. Okay, so ito hindi pangungusinti ng Diyos ito, please. Yan. Kaya kung minsan sabi ng iba, si Pastor, pinayagan naman yun, ganito. Eh hindi po ako nagkukonsinti, di ba? Kasi alam ko ang sitwasyon niya, di ba? Parang gano'n ng Diyos, di ba? Alam yung sitwasyon mo, kapatid, hindi mo makahiyan, di ba? Kaya, pabuti lang si Badras kapag yung nag-katuloy kahapon, di ba? Sabi, Brad, elementary pala ako muna ako pakainin, algebra. Di ba? Okay? So, ibig sabihin, meron po tayong stages sa Christian life natin. Tandaan nyo, sa 1 John chapter 2, diba? Children's stage, young men stage, father's stage. Oh, yung children. Okay, parehas ba sila nung young men? Hindi eh. Di ba? Okay, lalo pa yung fatherhood. Diba? Ang fatherhood, responsible na yan. Okay, so ibig sabihin, dadan tayo sa stages ng children, young men, para tapos, patalam ng Diyos, di ba? Yung sa pagiging children mo, napasaway ito. Okay, sige. Provision, 1 John 1:9. Nainis ko ninyo, kaya kayo hindi kinakondem kasi alam niya eh. Diba? Mapagtatago pa yan yun. Amen? Okay, number 2. Yeah. It's as a Christian, it's possible to live without domination. Ano ba ibig sabihin ng domination na ito? Ang sabi po doon sa Romans chapter 8, through Christ, Jesus, the law of Spirit has set me free from the law of sin and death. So ano ba ibig sabihin ng domination na ito? Okay? You are going to be controlled by something like that. But I know, either you only cure the devil or the Lord or something. Yan. Okay? But the amazing thing is, the more you let God control your life, the more freedom you experience. When you master by Him, you become the master of your circumstances. Naiintindihan po ba natin ito? Okay? Tayo po ay madodominate ng mga bagay na mga talagang pinapakita sa atin. Kaya nga lang, sabi nga po, magpakontrol tayo sa Diyos para hindi tayo madominate ng mga bagay na yun. Unahin ang dati ng Diyos, sabi nga, okay, so ano po yung katutuhan makita natin dito? The fact is, sabi nga, I don't have to be controlled by anything anymore as a Christian, sabi nga. When the Lord is in control of my life, I don't have to be controlled by anything else. I am set free. Yan. Ito po yung kahalagahan kasi nung tinanggap natin ang Panginoon Yesus, hindi lang po tagapagligtas natin dapat. Tinanggap natin siya bilang Panginoon natin sa buhay. Okay? Kahit kung nagpasakop tayo sa Kanya, ay kapatid, ewan ko ano ba problema mo? Diba? Kung nagpasakop sa Diyos, diba? Okay, ang dami ng mga pangako, diba? Oh, by His stripes, diba? You are healed. Diba? Pagkata sa sige first thing na ako and all these things bibigay sa'yo. Okay? I can do all things through Christ who give me strength. Okay. Kanino magpapasako? Magpapasako ka sa demonyo na kapag nagawa mo yan, talagang sisihin ka pa niya. Okay, sabi niya, okay, chapter 8 lang, verse 5, to have your mind controlled by human nature results in death. Yan. But to have your mind controlled by the Spirit results in life and peace.
Lahat po tayo, lahat tayo dito nagsasakripisyo sa bansang ito, di ba? Di ba, gusto natin, di ba, may kapayapaan tayo, may garap tayo, di ba? Sa buhay. Nakakalungkot ko minsan, nakikita natin mga kapwa natin Pilipino, di ba? Nag-enjoy nga sila, di ba? Nandiyan sa bulod, di ba? Sugar, patas, kung ano-ano. May pagkatapos na lang, nag-aaway na sila. Yan. Meron bang buhay sa atin? Meron bang kapayapaan? Wala. Di ba? Kasi nagpakontrol sila sa kanya, doon sa demonyo eh, di ba? Control ka sa Panginoon, di ba? Okay, nandito ka, nakikinig ka, kinabukasan, di ba? Lakas mo. Kaya nagdedepende po ito eh. Nagdedepende po ito kung sino po yung kumukontrol sa iyo. Ang sabi niya, okay, my life is out of control. Ito po yung sinasabi ko minsan. My life is out of control. Sabi niya, I just in case, sabi niya, I can break free. Sabi niya, maybe it's the way of thinking, the way of acting, the way of responding. Maybe it's habit, di ba? Okay, habit of drinking, eating, smoking, yan, taking drugs, sabi niya, and needing exercise. Now, kaya sabi niya, whatever I just can't get in control, that the mark of a genuine Christian is freedom. Meron kang kalayaan, kapatid. Pero kalayaan na hindi magpapasawa sa Kanya. Kalayaan na pasawa sa Diyos dahil kasi yun ang hini. Please, yun ang po natin sa buhay. Mabuhay tayong maligaya, di ba? May kapayapaan tayo. May galak po tayo. Okay? So, ang question ko ngayon sa inyo, di ba? What's controlling you without even knowing who you are? Okay, I can tell you what's controlling you. Whatever you think about the most is what controls you. Yeah. Kasi ganun pumisan po eh, di ba? Na kahit kapag kinontrol ka na, may sure, ay, kailangan magkakapag-asawa na ako, patay na, hilang mo sa iyo. Yeah. Kailangan, di ba? Meron ko extra yung papadala na lang kapag nagpapatayo ka ng bahay. Yun ang control sa iyo. Kahit maski man 24 hours ka lang nagtatrabaho, kailangan ko ito eh. Okay? So, huwag po tayo magpakontrol doon. Kasi, please, alam po na yung sa pangangailangan natin. Ako ba yata yun? Tapos si Rosalie. Tinmo si Rosalie. Ano ko rin siya? Tapos yung computer kasi. Okay, so to help your mind, sabi niya, mind controlled by human nature results in that. To have your mind controlled by the Spirit results in life and peace. Yan. Number 3. As a Christian, it's possible to live, sabi ganun, a life without desperation. Yan. So naman mga desperado ngayon dito. Ano yan? Desperado ka sa forever? Desperado ka pera? O desperado ka sa mga ambisyon mo sa buhay? Yan. Okay? Now, ang sabi dyan, Romans chapter 8 verse 8, our present suffering, sabi nga nun, are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Hindi tayo desperado kasi, please, okay, meron po tayong inakasahin eh. Okay? Meron po tayong pag-asa na dapat natin panghawakan. Kaya anak, please, okay, anak, kaya lagi rin sinasabi, please, mag-memorize kayo, magbasa kayo. Dahil kasi ang mga dapat yung inaasahan, doon lang po yung sa Biblia lang po yung makita na. Paano kung hindi ka nagbabasa? Hindi mo alam. Kapatid ko lang pag-asa. Okay? Kaya sabi, our present suffering are not worth compared with the glory that will be revealed. I-reveal pa lang sa atin. Pero sa atin na, sa Biblia, niya sa atin kung ano po yung para sa atin. Tandaan po ninyo ang sabi ko rito, life, sabi niya, is not easy. Okay, life is not. God has not promised stress life, stress-free, no? Problem-free life for believers. However, sabi niya, Christians do have a hope that help us keep moving. Yan. Malaki po ang pag-asa natin. Katulad nga lang sa pandemic na ito, di ba? Isang taon na mahigit, di ba? Kung takot kayo tayo lahat, ako ay wala na, hindi magtrabaho. Saan pa tayo kung ano-ano? Di ba? Pero nagpapatuloy tayo eh. At bakit kasi alam natin meron tayong pag-asa. Okay? Meron tayong hope na sinasabi eh. Na meron po yung katotohanan dito sa hope na ito. Fact, sabi niya, our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed us. Ano po yung i-reveal na glory para sa atin? Ang sabi po doon sa Romans chapter 8, 23. Says someday, sabi niya, you're going to get a new body. Yan. Okay, ito po yung pangako na dapat natin makita. Tapos number 2, sabi niya,
26. It says that the Spirit prays for us. Yan. Ito po yung dapat natin makita. Alam po natin ang bawat isa, di ba? Okay. Pinakahawakan po natin yung panalangin ng bawat isa sa atin, di ba? Okay? Okay, talaga yun na lang po. Kung may problema, talagang tatawag niya sa kapatid ni Rachel ngayon, di ba? Okay, hindi niya inasahan yung doktor, hindi niya inasahan kung ano yung mga gamot mo. Sabi niya, Papa, mag-pray ka ako. Maglagay sa messenger. Dahil naniniwala tayo, please, okay? Naniniwala tayo sa kapangyarihan po ng panalangin. Tinan niyo, tayo pa na naniniwala tayo. Eh, ang sinabi ko rito he says that the Spirit, sabi niya, ang banal na Espiritu, sabi niya, prays to us when we're going through trials so we have hope. Nakita niyo? Yung pag-asa natin? Okay, meron po tayong kakampi. Okay, kung kayo kakampi ko, di ba? At kaya mas pipiliin po yung banal na Espiritu, kakampi ko. Okay? At ito po yung hope na dapat natin makita. Kaya nga, please, huwag ka ng desperado, kapatid. Meron bang gustong mangyari sa buhay mo? Kapatid, may pag-asa ka di ba? May pangako ang Diyos sa'yo. Kaya, hindi ka dapat desperado. Dapat inspirado ka. Okay? Pagkatapos, sasabi niya, number 4, yan. As a Christian, it's possible to live a life without miscalculation. Ano ibig sabihin ng miscalculation? Hindi minipis, di ba? Ibig sabihin, di ba? Hindi nag-miscalculate ang Diyos kung sa ginagawa niya sa buhay mo. Okay, ano ibig sabihin ito? Ang sabi po sa Romans chapter 8, verse 20, sabi niya, and we know, sabi niya, that all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ito po yung pangalawa na pa na dapat na talaga i-expound natin ng gusto, pero siguro naman yung gagawin ko paliwanag dito. Tandaan po ninyo, God never makes a mistake. Yan. Nothing comes into my life by accident. Yan. Okay? Now, kaya katulad yan, di ba? Sino mga example dito, di ba? Okay? Hindi aksidente, di ba? Katulad kay Winnie, di ba? Nagkaroon si Winnie lang, di ba? Ilang taon pa na Winnie naman na nagda-dialysis? 17, maglilima. Oh, no. 5 taon, di ba? Nakita niyo, 5 taon na siya nagda-dialysis, di ba? Pero tinan niyo, ano po yung pinakita ng Diyos doon sa sitwasyon ni Winnie? Di ba? Alam niyo, dito tayo nakubugin ng pagkakaisa doon sa nangyari kay Winnie. Kasi nung unang nagpapadialysis, alam ka ninyo, lahat ng kapatiran, sinusundo siya noon. Wala kang karte noon. Yan. Nagsasakripisyo ang bawat sa noon Sinusundo siya kasi isang anak siya Siyempre nga na pag-uwi ka na medyo hilo-hilo ka, di ba? Yan. Nakita natin doon, di ba? Talaga yung sakripisyo ng bawat sa. Kaya napakaganda yung pagkahubog ng gawain natin. Okay? Nagmamalasakit tayo doon sa kapwa natin. Okay? Kung anong sakit niya, di ba? Nararamdaman din natin parang ganyan. So, ibig sabihin, di ba? Yung mga ganyang bagay, pag tinignan mo, kawawa naman siya, hindi siya kawawa Di ba? Ginagawa lang ng Diyos yung pinapahintunan ng Diyos dahil kasi gusto pa niya makita, madama ni Winnie, di ba? Yung pagmamahal ng Diyos sa pamagitan natin. Okay? Pagkatapos, gusto natin ipadama sa Kanya, di ba? At saka yung pinapadama natin sa Kanya, alam natin, yun po ang nakakatulong niya. Tumatagal po tayo Okay? Doon sa mga sitwasyong kinaralagan natin. So, God never makes mistake. Ang lahat ng bagay, please, walang mistake. Sabi po rito, it says and we know, sabi niya, we don't hope. And we know, alam natin hindi yung inaasahan natin. Okay? We don't wish, we don't desire, we don't think, we don't imagine. We have absolute confidence that we know. Dapat alam natin. What do we know? We know that all things work together for good for those who love God. Sabi niya, all things, lahat ng bagay. Okay? What does all things include? Does that include losing your job? Does that include an illness? Does that include a divorce? Does that include a miscarriage? All things work together for good. Lahat ng bagay sa dito. Lahat ng bagay, kung titignan mo talaga sa paningin ng Diyos, okay, ay meron po tayong dapat makita sabi, para sa Kanya. Gagawin niya lahat. Tingnan niyo, okay. Paano ko papaliwanag ito para maintindihan niyo? Una po, di ba? Tanda niyo, ang Panginoon Jesus, di ba? Di ba banal siya, di ba?
Tapos nakita natin sa Old Testament, di ba? Kapag hindi banal, di ba? Pag ang tao hindi mo na maglilinis, sabi talaga matitikok eh. Di ba? Pero tingnan nyo saan nagdaan ng Panginoon Jesus? Saan nagdaan? Okay. Una, di ba? Alam natin, di ba? Okay. Number one, si Ruth. Alam natin kung sino yung si Ruth. Di ba? Hindi naman siya Israelites eh. Gentile siya, Moabite siya. Alam mo yung Moabite, saan nanggaling? Okay. Ito po, nanggaling po ito eh. Doon kay, ano ba yun yung, inasawa siya ng anak niya eh. Para kasi magkaroon lang ng bunga. Yan. Ibig sabihin, nanggaling ito eh. Doon sa incest na family. Okay? Pagkatapos si Rahab. Alam natin si Rahab, di ba? A prostitute, di ba? Pagkatapos Tamar, di ba? Alam mo yung buhay ni Tamar? Okay? Kung mo hindi binigay sa kanya, yung anak ni Jacob, ay ni Judah, na dapat maging aparatisi, magkaroon siya ng anak. Ang ginawa niya, nag-disguise siya as prostitute, di ba? Tapos inakit niya ngayon yung binan niya, si Judah. At doon siya nagkaanak. Pagkatapos si Batseba, kilala natin si Batseba, di ba? Okay? Ito yung pagkakasal ng David. At alam po ba ninyo na itong apat na babae na ito, dito po nanggaling yung linya ng Panginoon Jesus. Ano ibig kong sabihin niya? Okay? So, ibig sabihin, di ba? The point is, sabi niya, even God takes the mistake we make and whips them into this giant, great program and plan and brings good out of them. Out of this poor woman, sabi niya, who had a terrible experience in their life, God even used them to be an lineage ng ating Panginoon Jesus. Dahil sabi, please, okay, dito natin makikita, mas naman sino ka, kapatid. Okay, mas naman sino ka, hindi tinitignan ng Diyos eh. As long na nagpapatuloy ka, di ba? Okay, as long na naglilingkod ka, please, okay? Kasama ko sa plano ng Diyos. Pagkatapos ito pa, ito isang maganda. Ito isang maganda example ay. Di ba, matulad yan, di ba? Ang dami na pinagdadaanan, di ba? Nang talagang, kung hindi natin maintindihan, talagang bibigay na tayo. Di ba? Wala magkakabe ito isa. Paborito natin ko ito eh. Alam ko maraming nakakakita ito eh. Di ba? Katulad po nung, okay, fact na. We know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Yan. At ito yung susunod, yung pong cake, di ba? Yan. Alam natin yung mga ingredients ng cake, di ba? Katulad niya, merong cocoa, merong sugar, flour, tapos merong pang baking soda, meron pang yung ba to? Yung Adam's best na ito, yung ano. Di ba? Kung kakainin mo itong isa-isa kaya, di ba yaki, di ba? Parang ganyan. Yan. Pero, yan. Kapag ito pinagsama-sama mo patas, binigay mo doon sa checkbook, di ba? Yan. Kapag ito'y kanyang pinorma pagkatapos, di ba? Tapos hindi lang niya hinalo, di ba? Kundi inilagay niya doon sa oven, di ba? Yan. Ano ang naging resulta? Yan. Ito po yung illustration na siya makikita natin, di ba? Panginoon, paano magagamit, di ba? Ganito ako, tapos, ay, nakasala ako, di ba? Parang ganyan. Di ba? Pero sabi niya, di ba, kapatid, anak, di ba? Isama-samahin mo yan. Akong bahala dyan. Ilagay natin sa apoy. Yung apoy siguro, yun. Pero na consequences, di ba? Talaga susunodin ka Di ba? Pero ang gagandahan, nung nasunod na siya, alala, ito na po, yan. Yan. At di na lang kulang ito panahipan na natin. Sabi natin, happy birthday yung dalawa. Ibig sabihin, di ba? Hindi tatapon ng Panginoon di ba? Ay, tatapon ba niya yung baking soda? Hindi, kapatid, isasama niya doon. Yan. O, ano ba yung naging experience mo? Nakala mo itatapon ng Diyos ito? Hindi, kapatid. Kasi gusto ka niyang kawin na talagang masterpiece niya. So, ibig sabihin pala, di ba? Sabi niya, pero please ito, tingnan nyo this promise is only for the believers. Yan. Okay, for those who love Him and for those who have been called according to His purpose. Yan. Okay, kung believer ka, magpapatuloy ka, di ba? Papagamit ka, kapatid, di ba? Yaman natin. Okay, tulawin natin, di ba? Okay, sunugin natin para kasi
Yun na nga, magamit niya sa purpose niya. Okay, number 5. As a Christian, sabi niya, it's possible to live a life without intimidation. Ano ba Tagalog ng intimidation? Pag nai-intimidate ka, ibig sabihin, di ba? Para bang, ang tawag doon sa Ilocano? Meron na yung Ilocano. Naiilang, di ba? Okay? Ibig sabihin, parang takot, di ba? Tinatakot ka, parang ganyan. Na ano siya, na parang Sa atin, alam niyo, karamihan po, ano po yung nangyayari sa atin, nai-intimidate na ito sa mga bagay, di ba? Na kinakatakutan natin, di ba? Okay, katulad po ng COVID na ito, di ba? Ang dami po na-intimidate. Dahil kasi, di ba? Kasi, di ba, kapag hindi mo kasi kilala kung sino ka, alam mo, matatakot ka talaga. May intimidate ka. Pero alam niyo, ang pangako po sa Romans chapter 8, verse 2, one day shall we say in response to this. Yan. If God is for us, yan, who can be against us? Yan. Na ibig sabihin, kung tatay mo si Duterte, yan. Kanino pa matatakot? Matatakot sa Lopez? Matatakot ka sa mga Aquino? Yan, di ba? Oh. Sa kanino ka matatakot? Kay Sarah. ay Trillanes daw. Trillanes. Ay Trillanes. Sino si Doron? Ay Trillanes. Kasi si Trillanes kaya minura ka sa Amerika yung video yun, di ba? Minura ka lagi na sa labas tayo, sabi nga. Minura yun, nung nagkaroon siya ng speaking engagement doon. Okay, so hindi pwede ipag si Trillanes sa kanya. Okay. Tinan mo okay. Kung hindi lang si Duterte pala, kung nakaitulpo ka, tayo na Duterte sa nakatulpo pa, so talaga double immunity. Sino ba kinakatakutan mo kaya? Pati ha? At yung mo si Tulfo, tapos tatay mo si Duterte, ewan ko lang. Mayor mo si... Oh, yan. Si Mayor. Hindi. Ninang mo si Sarah. Sino ba kinakatakutan mo kung gano'n, di ba? Ito po yung sinasabi dito, di ba? What shall we say then? Sabi niya, in response to this, sabi niya, if God is for us, who can be against us? Sino ang kinakatakutan natin? Sabi niya. Okay, tandaan po niyo, if you discover the wonderful, that God, sabi niya, not only knows you, but God is for you. Yan. Saan po natin makikita yun sa Bible? John 1:12. Ano sabi sa John 1:12? Naku, wala akong memory verse yun talaga maraan. Buti na doon ang verse yun. Ano sabi doon sa John 1:12? Okay. Ang lahat ng tumanggap sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan. Iyon po tayo please. Iyon tayo. Anak po tayo ng Diyos. Kaya nga lang, please, hindi tayo namumuhay sa pagiging anak ng Diyos. May konting problema lang. May problema. Wala ka lang pera Naku po, sarado na yung bangko mo. Nagtasa na kayo yung walang pera. Tanda mo anak, meron kang ama. Ang problema kasi sa atin di ba? Binigyan na tayo ng cheque, di ba? Ganun kasi, binigyan ka ng cheque, kapatid, ina-encash mo ba yung cheque na yan? Yan. Di ba? Hindi natin ina-encash kaya kawawa tayo. Ama, anak ka ng Diyos, kapatid, ito po sinasabi dito. Okay, hindi lang, di ba? Hindi lang nasa kanya tayo, kundi siya ay nasa atin, sabi ko. Okay, he's not trying to make your life a mess. He is for you, sabi niya. He wants you to make it to succeed. Kaya nga sabi sa Jeremiah 29:11, di ba? Alam mo yung plano ko sa inyo, sabi niya. Okay? Magkaroon kayo ng buhay, di ba? Masagana. May enjoy ninyo. Yun po yung gusto ng Diyos sa atin. Okay? Sabi niya, that's for you and that's a good news. Dapat natin makita. Okay? It's a good news, sabi gano'n. Okay? Fact, sabi niya. Ano po yung dapat natin makita ang katutunan niya? Sabi niya, the fact is I don't have to fear anything. Yan. I keep my eye on the Lord. Yan. You are not a victim, but you are a victor. Amen. Yan. Mapagtatagumpay ka Mapagtatagumpay
Sabi niya, di ba? You are more than conquerors kung makikita mo talaga. Na ikaw nga yan. Okay? So, ang sabi ko rito, please, okay. Knowing all these things, sabi niya, we are more than conquerors to Him who love us. Yan. More than conquerors po tayo eh. Nagtagumpay naman, di ba? May sobra pa doon sa tagumpay mo eh. Katapos, ang sabi ko rito, di ba? Sabi niya, okay, Philippians 4:13, sabi niya, okay, I can do all things to Christ, give me strength. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Dahil simply sa Espiritu po ng Diyos nasa atin. Okay, kung hayaan natin na siya ang Panginoon sa buhay natin, kapatid, ewan ko lang kung may problema ka pa. Eh, iba pa ko naman po yung revelation ng, anyway, meron pa naman tayo. Yung kingdom, power, and glory. Yan. Nasabi ng Panginoon, the kingdom of God is within you. Yan. At bakit po sinabi niya yun? Kung ikaw, di ba? Kung ikaw ay pinanindigan mo, di ba? Na ang Diyos palagi ang kasama mo at ang Diyos palagi ang tumikilos sa buhay mo, kapatid, nasa kingdom ng Diyos na eh. Parang nasa heaven ka na eh. At bakit kasi tinawag, please, okay? Okay. Kapag ikaw ay nagpapasakot sa Kanya, lahat ng mga sitwasyon na pinalalagyan mo, pagkatiwala mo sa Kanya, siyang bahala, ay gagawin niya talaga yun, di ba? At pagkatapos din yung mga please, okay? Yung kapangyarihan ng Diyos, sa alam mo, ibibigay niya sa iyo eh. Kapag nagpasakot ka sa kingdom of God, ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasakit. Diba? Kasi ang pangalan niya, diba? Ang sabi niya, diba? Greater works you can do, sabi niya, than this because I am going to the Father. Masigit ang gagawin niyo. Okay, ibabalik na sa amin. Yan. Kaya nga lang, please, kapatid, diba? Kapag ginamit mo yung kapangyarihan na yan, diba? Abay, kailangan makita, kapatid, yung ang Diyos, hindi ikaw. Okay? Kasi karamihan kasi, okay, may mga tao kasi, may mga Kristiyano kasi, nakapag alam na nila, di ba, may power sila, di ba? Gift kasi yun eh, di ba? Nakakapagawa sila ng milagro, di ba? Yung nakita nyo sa TV, please, okay, yung mga paghinanya nila na ito, di ba? Gift po yun. Anointing po yun. Yan. Pagkatapos ka nagpe-pray, di ba? Okay, ikaw yung pagpapalagi, di ba? Nagpapala siya, di ba? Kaya lang, marami kasi, okay, meron at meron na ginagamit nila yun para at least sila po ay susuklian ng mga, okay, mini-minister nila. Kaya nga, di ba, sabi, ano po eh, Christian, kwarta-kwartahan lang yan, parang ang board na yan, di ba, pera-pera lang yan. Okay, so hindi man mo iwasan, please, meron pong ganun eh. Okay? Kaya hindi lang natin sila ginadjudge, di ba? O siguro lang, baka kulang yung binibigyan nila sa pastor nila, di ba? Nag-underground na lang siya, di ba? Parang ganyan, di ba? Okay. Pero kung minsan, sobrang luho na kasi kung minsan yung iba eh. Di ba? Saan ka nakikita, di ba? Meron na isang aeroplano, bibili pa na isang aeroplano. Tapos tatatlo lang sila, di ba? Tatatlo lang sila, yung mansion na kinalalagyan nila, pwede tumira isang madamang katao eh. Okay? Kaya nga, dapat i-balance ito. I-balance ito. Okay? Ito tayo doon. Excited ako this Christ. Magagawa po lahat ng bagay. Oh. So, gano'n po. Kaya na natin magagawa dahil kasi please, siya kasi ang dapat lahat eh. Siya ang may tataas sa buhay ng bawat sa atin. Okay, and I think it's last na, di ba? Without limitation. Ay, ito na ba yun? As a Christian, it's possible to live, ayan, a life without limitation. Ayan. Ano ibig sabihin ng without limitation? Diba? Limitless. Diba? Hindi mo ubos-ubos ang sarili mo. Diba? So, ang buhay mo pala, diba? Kapag pinahintutan mo ang Diyos, kapatid, okay? Tatakyan mo ang blessing. Dahil sobra-sobra na. Sobra-sobra na. Ito yung sipitin mo. Walang limitasyon. At saan natin makikita yun? Ito po. Since He did not spare His own Son. Paano yung buhay mo walang limitasyon? Since He doesn't spare His own Son for us, but gave Him up for us all. Won't He, sabi niya, also surely give us everything else? Diba? Kung ibinigay niya yung nakahalaga sa buhay niya, diba? Ang anak niya. Eh, yung mga ibang bagay pa kaya, hindi niya may bibigay sa'yo. Ano yung mga bagay na yun? Okay, pera? Okay, ano? Health? Okay?
na yun, di ba? Kung yung napaka-importante sa buhay niya, ibigay niya. Eh, yung mga bagay pa kaya na yan, hindi niya ipagkakalob. So, ito po yung sinasabi dito eh. Kaya dito natin makita, without limitation. Ibinigay na niya lahat. Okay? Wala siyang pinigilan, di ba? Hindi niya pinigilan eh, yung mga dapat niya pigilan. Okay? Mas mahal na mahal niya yung anak niya, kapatid, binigay para sa iyo eh. Imbes na ikaw sana, di ba? Yung may papakasakos ng kalbaryo, hinayaan niya eh, yung anak ko na lang, nagigits na niyo yun. Di ba? Ikaw dapat ipapako eh. Dahil siya yung anong kabayaran ng kasalanan? For the wages of sin is death, sabi niya. But the gift of God is eternal life to Jesus Christ. Yeah. Ibinigay niya ang lahat-lahat. Imbes na ikaw ipapako, kami ganun. Okay? So, ang sabi ko rito, di ba? If God loves you enough to send Jesus Christ to die for you, don't you think, sabi niya, He loves you enough to help you in any circumstances you're facing. Ano ba hinaharap mo ngayon? Anong kinakaharap mo ngayon na kinakatakutan mo, kapatid? Di ba? Ano yung hinaharap mo ngayon na sabihin mo na kailangan? Di ba? Anak niya, kapatid. Anak niya, binibigay niya. So, ang patulang makita natin dito, di ba? Ang sabi dito, God will meet all my needs. It may be emotional, social, financial, spiritual, or it may be physical. Yeah. His promise over and over again in Scripture. He has unlimited resources. Unlimited, hindi maubos-ubos, kapatid. Okay? Hindi maubos-ubos. May pagkakalob niya sa'yo. Kaya nasabi po dito, Philippians 4:13, sabi niya. Yan. Ito po yung nakita ni Pablo, sabi niya, my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Ang tanong ko sa inyo, di ba? Anong pag-aari ng Diyos? Singa, ano ba pag-aari ng Diyos? Lahat ng Diyos talaga. Yan. Lahat ng pag-aari ng Diyos. Eh sa atin, di ba? Sa atin, nabawasan na yung sweldo natin. Hindi ko na. Okay? Hindi niya pagkakait sa dito. Hindi niya pagkakait sa iyo. Okay, sumunta tayo sa last. Yan. Kasi, pero pala sabi dito, di ba? Psalms 84:11. Yan. Okay? Ang sabi niya dito, no good thing, sabi niya, no good thing will He withhold from those who walk uprightly. Yan. Okay? May pagkakalog lang para sa iyo to, sabi niya, kung you walk uprightly. Okay? Kung sumusunod ka sa kanya, nagpapasakop ka sa kanya, kapatid, ay kapatid, ibubuhos niya lahat sa'yo. Anyway, nakikita natin mga example, di ba? Marami sa atin po yung ginagawa ng ganito ng Diyos. Nagpasakop tayo ng gusto sa kanya, abay, tingnan na ito ninyo, di ba? Ang pag-unlad ng bawat isa. Okay? Siya lahat po nagmamaniobra eh. Kaya lang, di ba, nagpapasakop ka, kapatid, para walang limitasyon yung talagang tatanggapin mo mula sa kanya. Okay? Last but not the least, sabi ito, as a Christian, it's possible to live without separation. Yan. Hindi kami hiwalay sa dito. Ang sabi ito, who shall separate us from the love of Christ? Yan. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sabi niya. Yan. Shall trouble, sabi niya, hardship, persecution, famine, or nakedness, or danger, or sword. Yan. Meron bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Okay, hindi isa-isa nga dito di ba? Okay, shall trouble, di ba? Hardship. Tanda ko naman sabi niya dito, no, sabi niya. Okay, hindi, sabi niya. In all these things, sabi niya, we are more than conquerors through Him who loves us. For I am convinced, sabi niya, that neither death nor life, neither angels or demons, neither present or future, nor any power, sabi niya, height, depth, anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Nakita niyo in Christ Jesus dito? In Christ Jesus,
Dahil kay Kristo. Okay? Hindi ka pwedeng ihiwalay ng Diyos. Hindi ka pwedeng ihiwalay ng Diyos dahil kay Kristo. Si Kristo po ang gumawa ng lahat. Kaya hindi ka pwedeng ihiwalay ng Diyos. Ano po yung fact na kita natin ito? Ang katotohanan. Ang sabi po rito, it doesn't depend on you. Please. Yan. It doesn't depend on you. Hindi nagdedepende kung nagkakasala ka, kung magaling ka, kung nagpapagamit ka, you know. Okay? Nagdedepende yan sa Diyos. Yan. Ang sabi ko, it depends on God. You will fail. Please. You will make mistake and you will sin. You will stumble. Sabi niya, but you will do. Tanda mo nyo, ang sabi po sa Philippians 1:6, sabi niya, He who began in you shall finish it. May inumpisahan ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Tatapusin niya yun. Tatapusin niya. Kasi nakita niya, di ba? Kaya nga, naborn na kita kasi. Kaya yun po inumpisahan niya eh. Nung naborn na yan, kapatid, hindi ka napapakawalan. Marating ka doon sa sitwasyon, ano ako, mahina ako, mahina. Hindi. Magpapatuloy pa rin. Maraming gagamitin ng Diyos, di ba? Kung hindi niya gagamitan ng kapatiran para bumalik ka, please, okay? Alibungang anak, tinig nyo. Alibungang anak, di ba? Alam nyo, yung alibungang anak na yan, yun talagang hindi lang suwail, kundi pinaka-demonyong anak. Hindi mapatay yung ama niya, di ba? Kukunin mo yung anak mo. Yan. Saan ka nakakita ng gano'n, di ba? Aba, hindi mapatay eh. Ang malay, binibigay magpatay na. Ano ibig niya sabihin? Mamatay ka na. Akin na yung anak. Yan. Pero kung mo di ba? Kung sintidor o kaya yung ama, sige, bigay ko. Binigay niya, di ba? Anong ginawa ko sa mana? Inubos niya, linustay niya. Sarap ng head gula ka dito. Sino ngayon yung nag-udyok sa kanya? Para bumalik siya sa Diyos. Sama niya. Di ba? Ang mga kaibigan niya, di ba? Hindi nagawa. Di ba? Kapatid niya siguro. Yung pinsan niya siguro, best friend niya. Mga tiyuhi niya, hindi siya nakausap. Talaga matigas eh. Di ba? Sino ang kumuusap sa kanya para bumalik siya? Di ba? Di ba? Nung kumakain na siya, di ba? Naging alila na siya. Di ba? Nagpapakain na siya ng baboy. Tapos nung nagugutom siya ganyan, nung nagpapakais na siya ng pagkain ng baboy, nakita niya yung kinakain ng baboy, di ba? Parang masarap. Nagugutom na ako eh. Yan. Kakainin sana niyang ganyan, naku na, nausap na. Nausap yung kinakain ng baboy, di ba? Hindi mo mayaman ka. Di ba may ama ka? Yan. Di ba? Ba't ka di ba? Ba't nagpapainom yung ganito? Ayun, doon siya nagising. Yan. Hindi na siya nagising nung nasa kanya yung pera. Hindi siya nagising nung nandun na nasa kanya, anak, babae, sugal. Hindi siya nagising nun. Pero nung nandun siya doon sa, ano tawag doon, kanong baboy din. Doon siya ginising. Yan. Ano hindi po sabihin dito? Gagamit at gagamit ang Diyos na maski man anong paraan, kapatid, para babalik ka sa kanya. Hindi mo siya, please, hindi kanya tatandaan. At bakit? Ito po yung, dito natin makita yung follow-up, yung agape na yung mahal ka niya eh. Kaya hindi kanya tatandaan. Hindi kanya papakawalan. Okay, so meron akong illustration dito para makita natin. Rampunaan natin ng gusto na yung pinapaliwanag ko. Sa akin, natin yung meron akong tatlong anak. Yan. Si Diego, para si Rosel, para si Stephanie. Yan nung kilala kayo, nung iba kasi siyempre parkada, patas kung ano napapunto, di ba? Siyempre, yung gusto natin sa buhay, di ba? Kung minsan, please, ba't na naman si Rosel na parang dito naman itong sinasabi mo? Na ibig sabihin, di ba? Nung lumalaki sila, di ba? Natural sa mga kabataan, di ba? Kaya sabi mo, ako talaga mga kabataan ngayon, wala na talaga, di ba? Parang ganyan. So, ibig sabihin, nagkakasala sila, di ba? Kaya po, bilang ama, di ba? Kung nagkakasala sila, tinan nyo, at least, gusto ko maunawaan natin ito. Ito rin kaparehas doon sa condemnation na sinasabi. Kung nagkakasala sila, di ba? Natural, di ba? Magagalit ako.
Di ba? Pero hindi ibig sabihin, palalayasin ko sila. Okay? Tatanggapin pa rin sila. At bakit? Kasi pamilya pa sila. Anak. So, ano po yung nakita natin doon? Ano yung nawala? Di ba? Nawala ko yung fellowship eh. Please, hindi po nanggaling sa akin yun ha. Nanggaling sa kanila kasi naman, nagkasala kasi isang tao, may talaga medyo iilag na. Di ba? Please, okay. Ito rin yung gusto kong makita natin. Pagdating, uulitin ko naman ito. Pagdating natin sa taas, di ba? Hindi yung sinabi doon sa nakikita natin, pagdating natin sa taas sa San Pedro, bubuksan niyo yung mga libro. Yan. At ituturo sa iyo, ito yung mga nagawa, ito nagawa mo. Yan, parang ganyan. Alam niyo, ganito po dapat meron yung sa atin. Pagdating natin sa taas, yan. Ano, hindi po magbubukas ng libro sa San Pedro. Yan. Hindi po magbubukas. Tayo po konsensya natin, di ba? Okay, ganito example po, di ba? Meron isang snatcher sa isang kanto. Nag-snatch siya, di ba? Nag-snatch siya yung babae. Ano siya? Nakalusot siya. Abay, pagtalin siya siyang kanto na lilimuhan niyang ganyan, nakasalubong siya ng pulis. Ano ang maging reaksyon? Matatakot. Kahit hindi alam ng Bakit siya matatakot? may ginawa. Pulis? No. No. Yan. Na ibig sabihin, okay, dala-dala po natin yung computerized. May naka-attach po sa ating computer. Na pagdating natin doon, di ba? At kapag yun, hindi natin inareglo dito. Kaya binigyan tayo ng ilang taon dito, areglohin mo lahat, kapatid. Mapabigat na yan. Para pagdating mo doon, dire-diretso ka doon. Pabilis ka, makarating doon. Kapag hindi mo nareglo yan, kapatid, haharap ka. Kaya na, hindi siya magbubukas ng libro. Hindi talaga ipapaalala sa'yo. Yung mga espiritu na ginawa mo. Pero tingnan niyo, please, okay, kaya there is now no condemnation. Yan. Kapatid, sabi niya sa 1 John 1:9, di ba? Okay? Ikumpisan mo, kapatid. Hihingi mo ng tawad. Yan. Ngayon, kapag hindi ka naman niya pinatawad, kapatid, okay? Hindi ko naman sabi siguro, bahala na siya sa buhay niya. Hindi. Bahala na ang Diyos sa kanya. As long na humingi ka ng tawad sa kanya. Yan. Matawag sa restitution ka, di ba? Utang ka. Kaya talagang bayaran mo. Anong ganyan. At doon ka, magkakaroon ka ng tamang konsensya. Pag gano'n na yun. So, ibig sabihin, di ba? Yung pagkakasala ng anak ko, di ba? Napatawad ko sila. There is no separation, di ba? But, yung fellowship, maepektuhan. It will take time, di ba? Yung restitution na sinasabi. Kasi magpakita na naman sila, di ba? Hindi na ginawa. Kaya na, tanggap na naman sila. Maganda naman yung usapan. Di ba? Maganda naman yung samahan ninyo. Di ba? Nag-iis ba natin ito? Nag-iis natin ito? Ganun po ang Diyos sa atin. Kaya sabi niya, wala kang dimension. Wala kang separation, kapatid. Kaya nga lang yung fellowship, ang may epektuhan. Yan. Kung you are living positively sa salita niya. Nag-gets po ba natin?